Alam nyo, I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin yung taong bayan. Yes. Uh, The trust is no. the supporters from 2015, from 2016, from 2019, from 2022, nandyan pa rin kayo. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. And as I said, I thank you on behalf as well of all my colleagues in the Office of the Vice President. Meron Mga boss, kagaya ng sinabi natin na ang kakampi na lang dito ni VP Inday Sara at ang naniniwala na lang sa kanya ay ang taong bayan. Dahil ang administrasyong ito ay wala nang gagawin kundi sampahan ng samut-saring kaso ang ating Vice Presidente. Dahil target talaga nila na hindi ito makatakbo sa 2028 election. Laki ang takot nila mga boss na maupo ito sa 2028. Tingnan mo lang kung gaano kagaling ito mga boss. Dahil grabe ang takot nila. Hindi sila natakot sa nakaraang administrasyon kay FPRRD. Pero takot sila na maupo ito. Dahil sa laki ng kasalanang ginawa nila mga boss. Masakit na masyado. Nabasag na ang lahat ng pagkatao ng mga Duterte. Niyurakan, inapakan, kinasuhan na nila ng kung ano-ano ang mga Dutertes dahil lang at para lang hindi siya makatakbo sa 2028 election. Ganun kalaki ang takot nila kay VP Inday Sara Duterte. Nalalapit na mga boss ang 2028 kaya todo na sila ngayong next year 2026 todo na at mas marami pang kaso mga boss na isasampa nila laban sa babaeng ito. Ngayon mayroong kaso sa ombudsman, mayroon na namang lumitaw na testigo na bagman ang bagman naman ang pondo ng pera sa nakaraang eleksyon ay galing sa mga pugos ni VP Inday. So marami pa silang gagawin, impeachment trial dahil nakaraang taon sablay at hindi nakapasa ang kanilang mga taktikang ginawa mga boss at patuloy na nakasurvive si VP Inday. Hindi nila napaalis sa pwesto, hindi nila napakulong, hindi nila napa-impeach at susubukan na naman nila this year na darating mga boss. Hinikayat ko ang ating mga kababayan na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga paninira. Hindi ito tungkol sa paghanap ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagtakip na nakawan sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Totoo yan mga boss. Dahil sa issue ta budget insertion, flood control, corruption sa ating bansa. Walang proyekto ang PBBM administration. Maraming nagugutom na mga tao. So, para takpan itong lahat. At pinakamalaki na issue para matakpan ito ay ang pagbulgar. Mismo ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang pamilya ni PBBM. So para takpan itong lahat mga boss ay gumawa sila ng tactics, diversion para ilihis ang lahat ng itong isyong ito sa administrasyon at itutok ang atensyon ng taong bayan kay VP Inday Sara Duterte. So sa dami ng mga kaso, punong-puno na ang mga Duterte, talagang nasakta na sila masyado mga boss. Pinakamasakit pa, tinanggalan sila ng ama at pinadala sa ibang bansa. So talagang sobra na ang mga to at takot na talaga sila na ito ay makaupo dahil sa kanilang ginawa na sa mga Duterte mga boss. Talagang mayayari silang lahat pag si VP Inday na ang nakaupo bilang 2028 president ng ating bansa mga boss. Kaya ngayon at sa susunod na taon, marami pa tayong makikitang mga kaso laban sa babaeng ito. So sana makasurvive si VP Inday at taong bayan na lang ang kanyang kakampi mga boss. So kung narating man ang araw na yon at patuloy pa siyang makasurvive sa 2028,
Vote wisely mga boss at ilagay na natin ang taong tama para mag-handle sa ating bansang Pilipinas.